Yon mga idol. So yung plano ko mga idol na mag daily vlog kung paano yung pag-aalaga ng sisiw, nagbago bigla. Alam niyo kung bakit? Ang daming PM sa akin mga idol, nagpapaguide kung paano yung procedure, paano nga yung pag-aalaga ng sisiw. So ramdam ko, kailangan nyo talaga mga idol. And syempre, kayo naman yung masusunod mga idol kasi syempre, kayo naman yung mas kailangan. At syempre mga idol, love na love ko kayo di ba? So yon na nga mga idol. Paano nga ba yung gagawin pag-aalaga ng sisiw? Paalala mga idol pag pinanood nyo itong video na to, huwag kayo mag-i-skip para malesen mga idol yung magtatanong. Kasi alam nyo kung bakit, dumadami tayo. Ngayon, kahit na 1/8 lang yung magtanong sa akin, sa sobrang dami na rin natin mga idol, matatagalan tayo ngayon na makagawa pa ng ibang bagay na mas makakatulong para sa inyo. Promise. Ngayon, ang gawin nyo mga idol, namnamin nyo talaga, yung mula sa puso. Mas maganda nga kung nagno-note kayo mga idol para meron na kayong babalikan kung nakakalimutan nyo mga idol. Then, iba talaga pagka kayo ang gumagawa mga idol. Okay, so ito na mga idol no. Ang pag-aalaga ng sisiw mga idol, depende sa bloodline. So kung puro yan, unahin na natin yan, ay talagang mahirap alagaan yan. Ngayon, pag mga malalapot ang dugo, matataas ang dugo, mas mahirap alagaan yan, mas masiselan sila. Yun ang challenge. Pero kung mga light fowl, so medyo mas mahirap lang. Pero pag hot chest, madali alagaan yan. Lalo kung mga naka 3-way na mga idol. So yan ang real talk, yan ang totoo talaga. Ngayon, kahit anong alaga mo naman mga idol, pagka hindi ka nagpa-priming, lalabas at lalabas pa rin yung namana ng sisiw sa kanyang parents. So yan talaga yung mga do's and don'ts, yung mga pangyayari na nangyayari pagdating pag ikaw ay naging breeder. So paano nga ba yung pag-aalaga ng sisiw? So eto na mga idol, start na tayo para hindi kayo malito. Tsaka para mabilis lang din. Di napisa na sa incubator mo or napisa na mga idol sa limliman ng manok katulad niyan. Hintayin natin matuyo. Pero syempre, bago pa yan mga idol, kailangan naka-ready na yung mga facility para sa sisiw. Andyan na yung kusot, andyan na yung ipa, andyan na yung brooder. Ang brooder, kailangan na-disinfect nyo na mga idol. Kailangan malinis na para maiwasan ang mortality. Ibig sabihin ng mortality, yung biglang magkapiki, magkasakang, magkrakto, magkaroon ng problema sa kung ano-anong physical. Yun ang mortality. Dahil lang dyan sa mga madudumi o nagamit na o yung mga talagang alanganin na brooder. Ano naman ang brooder? Ang brooder mga idol, yan po yung kulungan na parang barn den na kudrado na wala talagang butas. Hindi ganito mga idol hindi ganyan ang kulungan na sisiw. Kaya may mga kanya-kanyang facility, flying pen, square pen, round pen, mayroong mga iba-iba, brooder. Kasi yan ay aangkop kung para saan talaga ginagamit sa pag-aalaga. So ang brooder, so kung di nyo pa talaga familiar sa newbie, abangan nyo yung kasunod ng video na to mga idol. Okay? So ipapakita ko sa inyo ang brooder. So ngayon, ang gagawin mo pagkapisa ng sisiw, maghanda ka ng 5. Huwag mong kakalimutan. Sana naman meron ka na sa 5 para talaga malagaan natin yung sisiw. So ano yung una? Reload, Yakult, Vitamin Pro, tubig, tapos asukal na brown. And syempre, last but not the least, yung pinaka-solid natin, Liver Guard mga idol. So paano ang paggamit? Paano ang gagawin? Bawat sisiw mga idol, kung reload ang meron ka, kailangan yan 1 drop to 2 drop, isa-isa. Then lagay mo na sa brooder. Brooder na may ilaw mga idol Pero sa akin, hindi na ako nag-iilaw kasi kabisado ko na. Then mamaya papunta tayo sa ilaw. Vitamin Pro. Timplahin mo yung isang sachet para sa isang galon, 4 liters. Yun ang iinumin niya muna. O kaya naman Yakult. So ito yung ginamit ko mga idol, Yakult. Kasi ang gusto ko sa Yakult, meron siyang lactobacillus, good bacteria. So yun yung unang papasok sa sisiw ko. Although meron siyang antibodies, pero para maging solid kasi nga napaligiran tayo ng napakadaming bacteria, viruses at saka yung fungi. Then isa pa mga idol, yung bacteria nandun lang sa loob ng brooder pag umipot yan. Ngayon pag natapakan niya, maarte ang sisiw, tutukain niya ngayon yung daliri niya, yung pinakapaan niya, matutukan niya yung ipot. Kahit linisin mo yung patukan, inuman, kung doon naman niya natuka, problema na naman yan. Okay? Kaya maganda kung meron kayong ipa or meron kayong kusot mga idol. Kasi nakakaskas yan. So natatanggal pagka nakakaapak sila. Tsaka natatabunan mga idol. So para hindi prone pagdating sa ipot nila. Okay? So dito tayo sa tubig na may asukal mga idol. I-mix mo lang naman yan sa tubig yung brown sugar. Kasi nga yan ay sugar
So glucose yan, pag pumasok sa katawan nila, nagto-turns to energy to power ng sisiw. Kaya maganda rin talaga ang brown sugar. And last but not the least, 30 drops mga idol ng liver guard para sa 1 liter, yun ang ibigay mong inumin ng sisiw. O di na painom na natin. Nilagay mo na ngayon dun sa brooder. Ngayon, yung palatandaan mga idol na normal yung temperatura ng bumbilya dun sa brooder mga idol, kailangan ng sisiw kalat-kalat. Paano malalaman na sobrang init yung bumbilya? Na kailangan mo magbawas ng bumbilya or kailangan mong iangat yung bumbilya para maging normal lang sa sisiw. Pagka lahat ng sisiw nandoon sa pinakagilid, yung talagang takot na takot siya doon sa tama ng init at hinihingal na sila, dehydrate naman yan mga idol. Then malalaman mo naman na kulang yung init or kulang yung bumbilya pag lahat ng sisiw nandito nakakumpulan sa tapat ng bumbilya mga idol at patong-patong na sila. So magiging mangyari niyan, magkakaroon na naman ng sakang dyan, ng piki, may magka-problema na naman dyan. So mahasakit pa dyan pagka merong nategi mga idol dahil nadaganan na nga dahil sa sobrang lamig. Okay? So okay na tayo mga idol. Magbibigay ka na ngayon ng patuka pag umipot ng kulay itim yan para mailabas na nila yung unang-unang nakain nila mga idol. So magbibigay ka ng patuka. Kaya Yakult lagi ang pinipili ko mga idol para sa practice ko kasi nasubukan ko na lahat yan. Then gusto ko naman ngayon ipakita sa inyo yung Yakult. Sa susunod yung iba naman mga idol pakita ko rin. So yun na nga yung plano ko na kailangan daily vlog sana mga idol. But the problem, kailangan nyo. So gagawa na ako ng content. O di ba? Itong page na to, hindi lang naman talaga ito ako ang nasusunod. Syempre, kung ano yung mas kailangan ng followers, kaya tamang-tama yung page na pinuntahan mo, saludo dalawang kamay, gagawin ko yan talaga. Then, sana naman mga idol, lesson natin yung mga tanong na common na minsan. Kasi, sabi ko nga, matatagalan tayo makagawa at dumami ng content para sa inyo mga idol. Kung pupukusan ko, nare-replyan yung mga basic na minsan. So, katulad yan, sinabi ko, kanin. 2 beses, 3 beses pa dun sa video, may nagtanong pa rin ng bigas. O, di ba naman? Saludo pa rin. So, yun na mga idol, no? O, di magbibigay na ako ng patuka. Kanin na medyo durugin mo, tapos lagyan mo ng asukal. Since Yakult, so mayroon na akong lactobacillus good bacteria, then gagamit ako ng sugar, imimix ko ngayon dun sa carbohydrates na kanin, na magbibigay ng energy to power, ay napaka-solid. Mayroon na akong good bacteria sa inumin, meron pa akong sugar, meron pa akong carbohydrates. Talaga naman asahan mo yung kilos ng sisiw. Komportable sa init, komportable sa loob, na-disinfect mo ang brooder, tapos bigyan mo ng quality time. Yon, sa quality time, dyan nagkakatalo. Kung may trabaho ka, hindi mo talaga magagawa. Iaasa mo ngayon yung pag-aalaga, yung hilig, passion, sports natin sa yung mga kasama sa bahay. That is the real talk in the reality mga idol. So kailangan medyo meron tayong palabra di amor na binibigay dun sa taga-alaga para hindi tamarin. Lalo kung hindi yan masipag. So di okay na tayo ngayon mga idol, no? Paano ngayon kung magbabakuna kayo mga idol? So ganito lang naman kasimple. Since nabigyan na natin ng electrolytes, nabigyan na natin ng pampalakas, ng ribose, kung gamit mo ay reload, at kung ano-ano pa, bigay ka na ngayon ng B1B1. Kailangan, pag nagbabakuna kayo mga idol, close. Hindi ganitong open. Gumamit kayo ng sako, trapal, koberan nyo. Then yung pinakasahig, lagyan nyo ng karton, 2 patong mga idol. Tapos lahat ng patak, tapon, dun mapunta sa karton para pag mamaya ay itapon natin ng maayos na hindi kumalat. Kasi paalala, ang bakuna ay isang uri din ng virus na nagiging cause din yan ng problema sa manukan at dun sa manukan sa kabilang baryo o kabilang kapitbahay mga idol. Okay, so kailangan okay na okay. B1B1, patak lang yan mga idol. So pagka after 1 week, syempre naka-recover na yung sisiw dun sa unang bakuna. O tsaka ka naman ngayon gumamit ng lasota para maboost mo yung B1B1. So bago kayo magbakuna, kailangan nagbibigay kayo ng anti-stress and pinapagaling nyo muna lahat ng may sakit bago kayo magbakuna. Bawal bakunahan ang mahina. Bawal bakunahan ang may sakit. Ang kailangan bakunahan lang puro masisigla mga idol. Kasi pag binakunahan mo yan, yung binanggit ko kanina na kailangan makarecover muna, nakaka-stress po ang bakuna mga idol.
So kaya hindi makaka-recover at lalong magkakaproblema ang sisiw kasi meron siyang karamdaman, i-stressin mo pa, hindi makakayanan ng sistema ng katawan, bibigay ang immune system, babagsak ang kanyang neutralize sa mga idol. Okay? So okay na tayo. Then kasunod niyan, Foulpox na. Lahat ng live vaccine, yun ang unang ibigay kasi mas mahina yan. Ang kasunod niyan mga idol ay yung killed vaccine na. Kaya ang pagbabakuna, nagsisimula yan sa 0, 1, 2, 3, 4. Parang ganon. Level. So wag ka munang mag-killed vaccine agad-agad. So hindi mabubush yan. Mali. Live vaccine muna bago killed vaccine mga idol. Kaya nauuna ang B1, Lasota, Foulpox, and sunod-sunod na yan. Kasi syempre ang mga sakit mga idol is umaangkop lang din yan sa edad ng sisiw. Hindi pa yan tatamaan ang sisiw ng ganitong sakit pagka ganito yung edad. Hindi pa tatamaan yan ng ganito pag ganito. O, di ba mga idol? Kaya yung mga sakit ng sisiw mayroong stage by stage kasi may antibodies nga siya na hindi pa siya matatamaan sa ganon kasi kumbaga kayang-kaya pa. Okay? So pag-aaralan din natin, i-share din natin yan sa inyo mga idol kaya dapat nakatutok kayo lagi. Then, di okay na tayo sa bakuna mga idol. O ano na ngayon yung ipapatoka mo talaga para sa kanya? And ano na yung ipapainom mo talaga na regular ng buong isang buwan na? So sa patoka, not necessary kung anong brand. Lahat ng brand mga idol, basta angkop sa kanya ng pang day old to 1 month. So kahit anong brand, basta angkop mga idol. Okay? Then yung inumin nila mga idol, syempre, balik tayo sa una. LiverGuard, Vitamin Pro, or yung ating tubig na may asukal. Okay? Then, syempre, Yakult. Ang reload mga idol, hindi na masyado ginagamit yan. Pang maintenance, hindi na masyado. So, like for example, mga idol, nagbigay ka ng Yakult ngayong Monday. So, ngayon, mas maganda talaga ang epekto niyan. Pagkalimbawa, the following day mga idol, iba naman yung ibigay natin. The reason why, para hindi masanay yung sisiw. At laging bago, yung nakukuha niyang suplemento. Ngayon, absorb niya. Talaga naman, big bone yan mga idol. Ganda ng muscle. Okay? O bigay ka ngayon, halimbawa, Yakult. Bukas, LiverGuard. Bukas ngayon, bigay ka ng Vitamin Pro. Mag plain water ka. Balik ka ulit sa una. Tapos plain water ka, i-alternate mo. So, didiskarten. Depende nga yan mga idol sa sisiw. Dun sa intro natin kanina, kung anong bloodline, mas mahirap alagaan ng puro. Medyo mas madali ang light fowl. Pinakamadaling alagaan yung mga battle cross, yung mga hot chest na. Lalo kung yan ay may crosses ng Acel at ng Peruvian. So yan, matitibay talaga yan at matatakaw yan mga idol. Okay? So paalala ulit, brooder na malinis. The same time mga idol, kailangan yung kusot, yung ipa na ilalagay, lilinisin, papalitan nyo din. Then kailangan tuwing madumi ang pakainan, patukaan, lilinisin yung mga idol. Kaya nga quality time. Kaya nga pagka nag-alaga ka ng manok, nag-breeder ka, hindi na yan biro. Isang obligasyon na talaga mga idol. Ngayon, since silig mo, passion mo, gusto mo, ngayon, huwag kang mawawala dito sa laging ina-advise, chino-tutorial ko, dun sa mga sinasabi ko. Ngayon, kung bago ka lang at ngayon ka lang napaklik dito sa ating page, sakto talaga pinuntahan mo. Okay? O, halimbawa mga idol, okay na. O, di, nakapagbigay na kayo ng patuka. Nakapagbigay na kayo ng saktong inumin. Then, malinis na yung ginagawa nyo sa kulungan. Namomonitor nyo na. O, kailangan hindi na i-stress ang sisiw. So, ano ba yung mga nakaka-stress sa sisiw? Bukas ng bukas, hawak ng hawak, kung sino-sino yung hahawak. Tapos, kung saan-saan nyo ngayon, halimbawa, ilalagay na alanganing lugar, baka madali ng daga, madali ng pusa, baka mamaya mga idol makalimutan yung isara, madali ng lamok. O, dyan na naman yan magsisimula. Pag stress ang manok mga idol, ang kasunod niyan, bababa yung immune system. Ang response ng katawan niyan, pisik, halak, sipon. Pag lumala pa yan, talaga magkakaroon ng secondary infection. Huwag mo lang stressin ang sisiw. So, kailangan lagi lang masaya mga idol. Lagi lang siyang malusog. Makakakain siya ng anytime, any day, anywhere nang gusto niya pag gutom. Then makakakaskas siya, makakagala, makakainom siya ng malinis, presko na tubig kung anong oras gusto niya. Then makakatulog siya ng walang istorbo. Then makakagala-gala dyan sa brooder na normal. Then laging masarap ang kanyang inumin at laging presko ang kanyang pagkain at hindi siya nai-stress, hindi kinakagat ng lamok. Kaya lagyan mo ng kulambo,
lagyan mo ng brooder. Kung hindi ka nagbabakuna tulad ko, dahil ngayon mga idol, hindi ako nagbabakuna, talagang wag mo siyang magiging prone ng kung ano-ano na pwede possible na maka-adapt siya ng bacteria, virus o fungi mga idol. So ano pa, yung mga natural na mga bitamina na pwede nating ibigay sa alaga. Huwag kakalimutan yung kapangyarihan ng sikat ng araw na libre na napakaganda sa baga ng manok. Ibigay nyo yan. Paarawan nyo tuwing umaga mga idol. Talaga naman makikita mo yung sigla. At bago matapos tong video na to, kung pinag-aaralan natin yung tamang pag-aalaga ngayon ng sisiw, wag na wag nyong kakalimutan yung priming. Kasi dyan nakasalalay yung pundasyon, kalusugan ng itlog hanggang maging sisiw mga idol. So yan lang muna yung ating update. At saludo, dalawang kamay, napaka-solid. Thank you talaga mga idol. At kung may kulang, comment kayo dyan. Tutulungan ako ng mga marurunong na mga tropa.